Welcome to Donmar TV News Channel. Unang-una, itong vlog na ito ay tungkol dito kay former President Duterte. Nag-vlog po tayo ngayon. Importante po ito sa akin dahil itong mamang ito ay malaki ang tulong na ginagawa noon sa ating bansa nung time na siya ay presidente. Kaya itong vlog na ito, ipagtanggol ko talaga itong si Presidente Duterte. No? Our former President Duterte. Itong vlog na ito. Una nating pag-uusapan guys, sabi ni Presidente Bongbong Marcos na yung ICC na yan sa pag-investigate ni former President Duterte ay threat to the sovereignty. Threat yan ang pag-uusapan natin. Pati si Presidente Bongbong Marcos kumampi na dito kay Presidente Duterte. Okay? Pangalawa nating pag-uusapan, itong si DOJ Remulla, no? Suportado itong si Pangulong Duterte. I appreciate for that, DOJ Remulla. Okay? Pag-uusapan natin yan. Pangatlo nating pag-uusapan, itong Human Rights Watch, mali na naman at laging nagpabida tungkol dito sa ICC na pag-investigate ni former President Duterte. Kaya itong vlog na ito, no, ay talagang ipagtanggol ko itong ating Pangulong former President Duterte. Bahala na kung anong masabi nyo, talagang ipagtanggol ko itong mama na ito. Dahil maraming naitulong ito sa ating bansa, especially on the war on drugs. Okay? Yan ang hindi naiintindihan ng ICC. Kayo mga taga-ICC, huwag kayong makialam dito sa Pilipinas. Okay? Pero bago natin yan itatalakay yung mga sinasabi ko kanina, help me na i-like at i-share itong video natin para kakalat ito sa taong bayan sa Facebook at sa YouTube. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating Facebook at YouTube para kakalat ito. 1, 2, 3, go! Okay, tapos na mag-like and share. And also guys, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, sa ating page sa Donmar TV, sa Facebook man o sa YouTube, please consider na i-subscribe at i-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Pagtanggol natin itong ating mga magagaling na presidente noon. Okay? Sabay-sabay tayong mag-subscribe at follow. 1, 2, 3, go! Thank you very much. So, meron akong ipapakita na video sa inyo tungkol nga dito sa sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na threat to the sovereignty ang ICC, no? Sa gagawin nila kay former President Duterte. At itong si Remulla na suportado itong si Duterte ng DOJ. Okay? At itong Human Rights Watch na bakit ano ang ginawa nila, nagpabida na naman, no? Nasipsip na naman ito sa mga ICC, okay? So let's play the video at sabay-sabay tayong mag-react tungkol dito. Play. Naniniwala si Pangulong Bongbong Marcos na tinatapakan ng International Criminal Court ang soberenya ng Pilipinas sa pagsulong ng investigasyon ito sa war on drugs. Sa gitna nito, nananawagan na rin si Senator Robin Padilla sa Senado na depensahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte mula sa investigasyon ng ICC. Pati si Robin Padilla nag-file ng resolution sa upper house ng Senate, okay, na protektahan itong ating former President Duterte. Gaya ng sinusulong ngayon sa Kamara, nasa frontline ng balitang yan si Marlene Alcaide. Itinuring ni Pangulong Bongbong Marcos bilang banta sa soberanya ng Pilipinas ang muling paggulong ng investigasyon ng International Criminal Court. Kaugnayan ng madugong giyera kontra iligal na droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga patayang kinasasangkutan ng Davao Death Squad. Mismong si Pangulong Marcos din ang nag-iit na gumagana ang justice system ng bansa. Correct. There are many questions about pakinggan nyo itong sinabi niya, their jurisdiction and what we in the Philippines regard as an intrusion into our internal matters and a threat to our sovereignty. I feel that we have in our police and in our judiciary a good system. We do not need assistance from any outside entity. Dagdag pa ng Okay. So, ibig sabihin nito sa galaw ni Presidente Bongbong Marcos ay suportado niya itong si former President Duterte, no? Yang mga vloggers,
mga political analyst dyan na pilit ipinaaaway itong si Presidente Bongbong Marcos at si former President Duterte o sampal ito sa mukha ninyo. Magkaibigan niyang dalawa. At itong si PBBM, malaki ang respeto nito kay former President Duterte. Bakit threat ito sa sovereignty ang panghihimasok ng ICC sa gustong pag-imbestigahan si Duterte sa war on drugs? Yan ang sabi ni former. Bakit threat ito? No? Number one, bakit threat ito? Itong sabi ni PBBM, I cannot cooperate with the ICC. Why? Kasi hindi na tayo member dyan sa ICC. Kaya kayong taga-ICC, matigas talaga ang ulo ninyo. No? Bakit threat ito sa sovereignty ng Pilipinas? Dahil insulto ito sa ating judicial system. Meron tayong judicial system dito sa Pilipinas. Gumagana. Kayong mga taga-ICC, please respect our judicial system. Okay? Pangalawa, kapag hayaan natin ang ICC na mag-investigate kung ano man nilang gawin dito sa Pilipinas, no? Na sila ang magpa-hero dito sa ating bansa, no? Ang kapangyarihan ng ating Pangulo at government natin as a whole, no? Pwede nilang i-control tayo dyan kapag hayaan natin. At dahil dito, wala na tayong power o kalayaan dahil nag-overcome na sila sa atin. Okay? Yan. Kaya threat yan. Yan ang sabi ni PBBM. Kung hayaan natin yung ICC yan, lalaki at lalaki ang ulo ng mga yan. They will control over us. Sila na maghawak dito. No? Ano sa palagay nyo sa aming judicial system, kayong mga taga-ICC? Ha? Minaliit ba ninyo? Bakit kayo nang hihimasok dito sa Pilipinas? Ha? Let's continue. Ang Pangulo, isang malayang estado ang Pilipinas at hindi sakop ng anumang bansa para hayaan ang pakikialam ng iba. Until those questions of jurisdiction and the effects on the sovereignty of the Republic are sufficiently answered, I cannot cooperate with them. Kahapon dapat ang deadline ng ating pamahalaan para maghain ng appeal brief sa International Criminal Court o ICC. Pero 2 araw bago ang deadline, pinagbigyan ng ICC Appeals Chamber ang hiling na extension ng Pilipinas. Itinakda na ito sa March 13, 2023, eksakto alas 4 ng hapon. Hinihintay pa raw kasi ng Office of the Solicitor General ang mga dokumento at update sa mga investigasyon mula sa iba't ibang government agencies. Nagkaroon daw ng logistical at administrative constraints sa pagkalap ng datos dahil kakapalit lang ng Pilipinas ng bagong Pangulo noong nakaraang taon at marami sa mga pinuno ng mga ahensya ay bagong talaga. Paliwanag na tinanggap naman ng ICC Appeals Chamber. Nauna nang pumalag ang Department of Justice. Okay, ito naman ang side ni Rimulya tungkol dito sa issue ni Pangulong Duterte. Sa muling paggulong ng investigasyon ng ICC. Giit ng DOJ, hindi magpapadala ang Pilipinas sa tinawag nitong political agenda ng tribunal. Hindi ho tama yan. Kaya yung political agenda na yan, we will not bow down to that. Ang mahalaga talaga is that we run our own justice system in this country. Suportado rin ng DOJ ang suportado ng DOJ itong si Duterte. Bang na ilang mambabatas na depensahan si. Okay. Magkomentaryo ako tungkol dyan kay Rimulya, no? DOJ Rimulya. 'Di ba tayo ayaw natin, hindi natin pabor itong si DOJ Rimulya tungkol dito nga sa issue ni General Bantag. Pero dito sa ginawa ni DOJ Rimulya, na-appreciate ko talaga yan, sir. DOJ Rimulya, okay? Kaya tayo dito sa aking channel, sa aking page, kapag may mali ang isang government official o ano man yan, babanata natin yan. Pero kung may ginawa namang tama, atin naman yung i-appreciate. Okay? Dito sa ginawa ni DOJ Rimulya, I appreciate it. Pero nung nakaraan nating vlog, sabi ko, itong si Rimulya ay nakipagdialogo dito sa ICC, no?
So, in-entertain niya itong ICC. Pero ngayon naman, sabi niya, I will not bow down to that ICC. No? Hindi tayo. Kasi that will be an insult also to DOJ Remulla and the rest of the judicial system. No? O to the judiciary branch of government. Insulto yan kapag manghihimasok itong ICC. Bakit ko na-appreciate itong si DOJ Remulla? Dahil pumalag siya dito sa ICC, he will not bow down to the ICC. And that's correct, sir. Okay? Na-appreciate ko itong si Remulla dahil sinuportahan niya itong si former President Duterte. No? At itong si DOJ Remulla, suportado itong si Robin Padilla at si Gloria Macapagal Arroyo. Which is, itong si Robin Padilla ay nag-file ng resolution sa Senate to protect former President Duterte. At ito namang si former President Gloria Macapagal Arroyo ay ito na yung unang pumasa ng resolution na protektahan at tungkol nga dito sa ICC ipaglaban itong si former President Duterte natin. So, DOJ Remulla, maraming salamat sa pagsuporta mo kay former President Duterte, kay Senador Robin Padilla sa kanyang resolution, at dito naman kay former President Gloria Macapagal Arroyo sa lower house na sinuportahan rin ni DOJ Remulla. Okay? Kaya natin na-appreciate yan. No? Pero when it comes to General Bantag, meron naman tayong ibang pananaw dyan tungkol kay Remulla. Hindi natin yan pag-uusapan ngayon. Ang pag-uusapan natin ngayon, itong panghihimasok ng ICC na pumalag itong si Remulla, and I appreciate that. Let's continue the video. Dating Pangulong Duterte mula sa investigasyon ng ICC. Kanina lang kasi naghain na resolusyon si Senator Robin Padilla na nananawagan sa mga kapwa senador na itong si Senador Robin Padilla like former President Gloria Macapagal Arroyo nagpasa na ng resolution ito sa Senate na panawagan ng kanyang kapwa senador na protektahan natin itong si former President Duterte sa gusto nilang ipaimbestigahan itong si former President Duterte sa war on drugs. Na bakit ba ito importante? No? Kasi kapag mag-express na gagawa ng resolution itong ating Senate or upper house, mas malaki ang chance yan na yung taga lower house rin, yung kang Gloria Macapagal Arroyo, ma-impluwensyahan rin sila na to protect Duterte. So, ang lower house, which is the Congress and the upper house, itong Senate, if magkaisa ito na protektahan na itong gagawin ng ICC kay former President Duterte, malaking chance rin na itong si Presidente Bongbong Marcos, yung executive natin, mag-express rin. Kaya nga, nag-express na nga si PBBM dyan na I cannot cooperate with this ICC. Okay? Huwag kayong manghihimasok dito. Okay? Ngayon, ang problema lang dito sa atin sa Pilipinas, yung tatlong parts ng ating judicial with DOJ Remulla, suportado itong si Duterte. Itong ating legislative branch, which is the Senate and the Congress, suportado, headed by Robin Padilla and Gloria Macapagal Arroyo. No? Suportado rin. Ang executive, which is President Bongbong Marcos, suportado rin. He cannot cooperate kasi insulto yan sa ating bansa. Okay? So tatlo. Alam nyo ba kung sino lang ang pumalag? Itong human rights ng Pilipinas. Kayong taga-human rights, pabida na naman kayo. Let's play the video. Deklara ng unequivocal defense. Halos kapareho yan na naging hakbang ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo sa Kamara. Nanindigan din ng DOJ na wala ng kapangyarihan ng ICC sa Pilipinas mula ng... Wala talaga. No, the three parts of the government in the Philippines, suportado si former President Duterte. Kumalas tayo sa Rome Statute.
Taong 2018 nang kumala sa Rome Statute ang Pilipinas, ang kasunduang nagtatatag sa ICC. Naging epektibo yan noong 2019 Yes. o makalipas ang isang taon. Pero ilang beses nang iginiit ng ICC na may jurisdiction ito sa mga reklamo kaugnay ng war on drugs at ng Davao Death Squad, lalo't nangyari ang mga ito sa panahong member state pa ang Pilipinas, bagay na ipinaalala ng Human Rights Watch. Ito. Pakinggan natin itong walang kwentang human rights na sinabi. Siguro siya lang, siguro ang walang kwentang human rights. Ring nangutang siguro. Hindi naman ibig sabihin nun. I-compare niya sa utang. Kung ikaw raw ay nangutang noon na hindi ka na member ngayon o hindi ka na kayo kilala, dapat raw bayaran natin ang utang. So bakit mo i-compare ang utang sa pangyayari ni former President Duterte? That is very stupid, sir. Carlos Conde of the Human Rights Watch. Stupid yung comparison mo. Na tawag dito, nagkalimutan na kayo, di na kayo nagkita-kita. Nagkalimutan na raw. Remember, kahit okay, ito yung question. Bakit walang mali? Bakit pala mali ang mga sinasabi nitong Human Rights Watch? Okay? Member pa tayo ng ICC nung nangyari ang war on drugs ni Duterte. Yan ang sabi nila. Dahil kaya raw pananagutin itong si Duterte dahil yung mga ginagawang war on drugs raw ay nangyari pa raw yung member pa tayo. Okay? Ito yan, sir. Paliwanag ko sa iyo. Huwag niyong i-compare sa mga utang-utang yan kasi wala tayong utang. Okay? Sila pa nga yung may utang sa atin eh. Kasi itong ating Presidente Duterte, tinulungan ng ating bayan dahil sa mga criminal human rights pa naman kayo. Dapat suportado niyo si Pangulong Duterte dyan dahil maraming nabibiktima dito sa mga drug addicts noon. Nasaan na ba ang utak niyo, sir? Okay? Itong human rights, dapat kayo pro-Philippines. Dapat pro-Philippines tayo. Sa gagawin ng ICC kay Duterte, dapat pro-Philippines tayo, sir. Dapat kakampihan natin ng ating former President Duterte. Bakit kayo kakampi dyan sa ICC? Mas kinakampihan pa nyo ang ICC. Mas nahiya pa kayo sa ICC. Hindi ba kayo nahiya kay former President Duterte? Ginawa niya ang lahat. Binuhis niya ang kanyang buhay para lang maisalba ang mga inosenteng tao dito sa Pilipinas. Try to think of it, sir. Okay? Huwag kang dakdak ng dakdak without even thinking. Okay? Hindi ka na pwedeng singilin. So, ulit-ulit din ang sinasabi yan para kondisyonin yung mga tao na mali ang ICC tungkol Hindi, may galit ka lang talaga kay former President Duterte. Yan ang sabihin mo. dito. Pero ang katotohanan yan, based on sa tratado na pinirmahan ng Pilipinas noong 2011, responsibilidad pa rin ng Pilipinas na makipagtulungan sa ICC. At ang ICC ay... Makipagtulungan? Yes, pwede tayong makipagtulungan sa kanila. But wala silang right, sir, para manghihimasok dito sa ating gobyerno. Okay? may karapatan pa rin na mag-imbestiga dun sa mga kaso na nangyari nung membro pa tayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. So, naipaliwanag ko sa inyo lahat. So, kayong mga audience ko dito, alam kong mga matatalino kayo. Mag-comment, mag-react kayo ano ang masasabi nyo sa ICC. Ano ang masasabi nyo sa Human Rights Watch? At ano ang masasabi nyo kay Presidente Bongbong Marcos? Suportado niya si Duterte? Itong judicial system headed by DOJ Rimulya, suportado niya si Duterte? At itong legislative branch na headed by Robin Padilla and Gloria Macapagal Arroyo na suportado ng Senate at Congress itong ating former President Duterte. Mag-comment, mag-react, babasahin natin yan. At patuloy kong ipaglaban. Kung makikita nyo sa aking logo dito sa taas ko, yan, ipagtanggol ko talaga yan si former President Duterte. Magkamatayan man tayo, pero ipagtanggol ko yung mga taong yan dahil
sila para sa akin, sila yung tumutulong sa atin. Mga inosenteng tao dito sa Pilipinas na naging malinaw ang buhay natin sa Pilipinas. Okay? Hanggang dito lang itong video na ito. See you in my next video and God bless everyone.